Magandang araw, buddies. Ito yung fixed toe natin na surface trail marker. So, ng Team Jaguar version 2. So, napakasimple ng marker, no? Ayan. Bato lang. Tapos doon may fixed toe. Para makita nyo na naka-fix talaga. Then, compass orientation, dapat naka-S ito kasi araw eh. So 90 degrees. Ayan. 270 siya. So baka simot 90 degrees. Facing east. Yan, klaro sa compass. So, ngayon, saan ang dig site? Ang dig site naman ito, siyempre nasa east. Ilang sukat? Araw. 1, 2, 3, 4, 5. 5 spokes. So ibig sabihin 5 yards going east. So ito na ngayon, step tayo. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Yan na. Add-ons tayo. 1, 2, 3, 4, 5. Lock is TM na may wood element. Dapat ma-confirm natin na may slash ito. Yan o. Ito yung bato. Yan. Slash talaga yan. Directional doon sa dig site natin. So, ibig sabihin, 10-10-10 pattern ang ginagamit. So, step dito, 5 to dig site, then 5 to sun rays na 5 rays ang ginagamit. Ito siya. Okay. So yun ang remapping na dalawang STM lang binabasihan natin. Yan. Okay, thank you. And good luck, Team Jaguar. Bansay buddies. This is Chris Sniper at ipapakita ko ngayon ang isang very relevant marker dito sa Team Jaguar. Ito siyang fixed tone, no? Na tinatawag natin na fulcrum point. Yan. May nakaukit yan, buddies. Okay? Kung pansinin natin sa compass direction, tinuturo niya ang 2 to 5 degrees. Baka simot yang 45 degrees. Doon na yan sa kabila. So ito siya ngayon. Dito sa harap ang dig site niya. Dahil ito yung naka wall type niya. Confirmation. Ano? Okay, tingnan natin. Ang tawag nito, open box. Open box enclosure. Okay? Confirmation ng item ito. Tamago hole. Then with katakana ha. Okay? Yan. Parang all seeing eye lang yan eh. Yan. So in front niya, ang sukat 3 feet dahil may confirmation na code it's C. Numeric yan. 1 yard in front. Stakahan natin. Yan. May staka na tayo dito. Confirmation naman sa kabila. Ayan. Yan ang kanji shita. Ang pinakataas na point niya dito pa rin tatama sa dig site. Okay, meron pa yan. Letter H, no? O ano sa tingin mo, I or H. Confirmation ng katakana ha. Okay? So ito ngayon, lock point yan. Yan, nakawall ng konti. Sa harap niya, isang bato na naman. Yan. Then, sa kabila, may bato din dyan. May hole. No? Directional dito sa dig site natin. Okay. Kung titingnan natin, yan. 1, 2, 3. So, L-type. Ang dig site dito. So, ito yung tinatawag na square type TBL. Kwadrado siya, buddies. Yan. Okay.
So, ang dig site dito na diretso. Yan ang given ng stone marker na yan. Siyempre, kung yan deposit drum type ito. Sa ano natin, sa detection. So, thank you for watching. And bansay. Snake marker. Ayan buddies. Ang snake marker natin. Yan siya. Okay. So, titingnan natin ngayon saan ang direksyon niya na binabantayan. Yung ulo niya. May mata pa yan Kung titingnan parang sarap tuklapin pero walang laman yan. Ginawa siyang ulo. Okay. So, tayuan natin. Tingnan natin in front. Ayan. May directional tayo na bato. Tatama siya dito. Tapos makikita natin dito 1, 2, 3, 4. Cross type. Cross yan. Ayan. So, ang tinitingnan ng snake 10 feet lang. 1, 2, 3, 9 feet. Plus 1 equals 10. Okay. Doon tayo sa coordinate marker niya. Ito yung coordinate marker niya. May opening in front. Ayan. Tapos may shieta. Kanji shieta. Yan Ayan. Tapos may kujou. Double kanji yan. X. So 10 feet. Okay. Yan. Travel sign to. Okay. Dito na. Step tayo. 1, 2, 3. Plus 1 foot. Yan. 10. So ito yung dig spot natin. Okay. So kung titingnan natin yan. Cross type ang stone formation na yan. 1, 2, 3, 4. Nasa gitna. Yan. Nilagay ko lang ng bato para makita nyo ang dig site. Ito siya. Jar type deposit to. Dahil sa given ito. Yan. Yan siya. Jewelries and antiques. So, sa linya nito, may lock point na naman dito na bilog. Confirmation na bilog ang holder. Yan. So ito yung mag-align doon sa Kojo. Okay. So ang nagdala ng directional marker ay ang snakehead. Yan. Na nakabantay ng Japanese treasure buried items. Bansay!